Ako, tanggap pa tayo ng report mga kabrigada. Yung ilan po sa inyong comments, babasahin po natin maya-maya. Ito raw hong dengue fast lanes sa mga ospital. Binuksan na raw po ng Department of Health. Aba, alamin na rin ho natin yung status ng dengue cases na ngayon. Kasi yung ilang LGU sa Metro Manila, partner, unti-unti nang bumababa. Sa Quezon City naman, bahagyang bumaba raw, pero inaasahan nila na posible pang tumaas hanggang sa April. Alamin nga ho natin itong dengue fast lanes na yan kay Brigada Gigo Boy Custodio. I-brigada mo! Brigada Live Report. Gigo! Lane sa mga pampublikong ospital sa buong bansa. Ayan ay bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng dengue. Dito sa Metro Manila, ang mga ospital na may dengue fast lanes na ay ang Tondo Medical Center, Amang Rodriguez Memorial Medical Center, Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, Philippine Children's Medical Center, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, Philippine Orthopedic Center, National Children's Hospital at San Lazaro Hospital. Bukas na din ang dengue fast lane sa mga pampublikong ospital sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Bisitahin lamang yung Facebook page ng DOH para makita yung listahan ng mga ospital. Sa pinakahuling update, naitala ang kabuang 43,732 na kaso ng dengue sa buong bansa. Mas mataas yan ng 56%. Karamihan sa mga kasong ito ay mula sa Calabarzon, National Capital Region at Central Luzon. Matatandaan na agad inatasan ng DOH ang lahat ng pampublikong ospital at health facilities na muling buhayin ang kanilang mga dengue fast lanes. Bukod dito, naglaan na ang ahensya ng libu-libong dengue test kits para sa mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang posibleng kakulangan sa mga kagamitan. Pinaalalahanan naman ng DOH ang publiko na agad magpakonsulta sa mga unang sintomas ng dengue upang maiwasan ang paglala ng sakit at mga komplikasyon nito. Brigada Gab and Brigada... Sige. Tagal mo na ka-dugtong doon ha. Hindi. May epekto ba yung dengue fast lane sa mga highly congested na mga government hospital? For sure, oo. Kasi dahil nga may mga highly congested public hospitals nga, Brigada Abs, so hindi agad ma-accommodate. So syempre, dahil nga sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue, kaya inatasan na ng DOH na buksan itong dengue fast lane para mabilis na ma-accommodate itong mga hinihinalang mga pasyente na may mga sakit ng dengue para mabilis na masuri at syempre magamot kung kinakailangan. Brigada. Ayaw pa kasi ng gobyerno na na mag-distribute tong bagong vaccine, di ba? Nananawagan na yung Philippine Medical Association na mga doktor. Doktor na mismo yung nananawagan. Maglabas na kayo ng bakuna. Bigyan na ng CPR itong Qdenga. Di ba? Ilang taon na ba? 3 taon na na nag-aaral. Nag-aaral pa raw Gusto daw ng gobyerno na Nagmamasteral pa. Meron pa siguro ng doctorate. Kaya nga yung mga doktor na samahan ng mga doktor na yan nagsabi na, nako, gobyerno, maglabas na kayo ng order na ilabas yung mga bakuna na yan. Yan. I-fast track na yung pag-aaral dyan. Hindi naman kung sino-sino yung nananawagan mga doktor. Correct. Oo, dahil syempre alam naman natin na hindi talaga biro yung magkaroon ng sakit na dengue, lalo pa karamihan din naman sa mga tinatamaan ay mga bata. Yan. Tsaka kasi kaya mas vulnerable yung mga bata kasi mahina pa ang immune system nila, di ba? So pag mga matanda, syempre medyo mas kaya-kaya nating yung dengue. Pero pag bata napakataas ng lagnat na nakukuha nila. Siya! Salamat, Giga Boy! Thank you! Maraming salamat in the heart of changing lives. Ito, si Brigada Gigo Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Yan, Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng PowerCell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.